Magandang hapon po mga kapatid. Hindi ko po ma-access sa laptop po um, yung laptop po yung ating live program. So dito na lang po sa aking cellphone natin gagawin mga kapatid ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Medyo delay po tayo konti na po. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay Romans chapter 13. Ito po ay isang kapitulo na nahati sa dalawa na po. Yung unang bahagi ay patungkol po sa ating obligasyon sa pamahalaan, at yung pangalang bahagi ganun po, meron pa rin kaugnayan po sa ating personal na obligasyon. Umpisa na po natin na po dahil na-delay na po tayo. Dito po sa unang talata, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang yon ay tinalaga ng Diyos. Yung po sa Tagalog, dito po sa American Standard Version, let every soul be in subjection in the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Wala po kung okay yung volume natin na po. Ayun. Okay. Dito po sa New King James Version, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Ito pong unang talatang ito, sinasabi bawat tao kanya. So, kasama ang lahat ng mga tao, kasama rin po tayo mga Kristiyano. Kasi ito ay sinulat ni Pablo sa mga kapatid sa taga-Roma. Hindi lamang po ang mga Kristiyano na papailalim sa pamalahan, kundi sabi nito ang bawat tao. Sabi, lahat ng tao na nabubuhay sa mundo, sila'y kinakailangan magpailalim sa kanyang pamahalahan. Sa ating kaso, tayo nasa Pilipinas, kailangan tayo magpailalim sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Yun po makikita natin. Makikita natin ang mahalagang salita po rito. Sa Tagalog, magpasakop. Magpasakop. Dito po sa American Standard Version, be in subjection. Dito po sa New King James, be subject. So yan ba ibig sabihin nito magpasakop? Kailangan tayong pumunta sa mga madalubhasa sa original na wika. Ito po ay galing sa salitang Grego ng hupataso. At ito ay ginamit po sa Romans chapter 13 verse 1, verse 5. Dito po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Nang ibig sabihin ay be in subjection or be under obedience. Ang ibig sabihin, tayo sumunod. Yun ang ibig sabihin, tayo sumunod sa ating pamahalaan. Tayo sumunod sa mga utos ng ating pamahalaan. Yun ang sinasabi ng talatang ito. Usually, dito po sa Tagalog, namamahalang otoridad. Ganyan. Doon po sa dito po sa American Standard Version, higher powers. Dito po sa New King James, marami po mga talata, ay New King James, English Standard Version, New American Standard Bible, New International Version, New Revised Standard Version, Revised Standard Version. Ang salin po doon sa namamahalang otoridad ay governing authorities. Anong ibig sabihin po noon? Ay guli, tayo po pupunta sa original na wika, exousia, ibig sabihin po rito. As with English, authority. One who possesses authority, a ruler, magistrate. So ito po yung tumutungkol doon sa mayroong autoridad. Having authority kanya. Namamahala, ibig sabihin, a ruler. Yan ang sinasaya po doon sa kahulugan na namamahalang autoridad. So pamahalaan. Maaaring katulad po sa atin na isang pamahalaan na katulad ng ating pamahalaan, yun po ay masasabi natin gano'n. O kaya kahit po sa mga pamahalaan pang tribo, yun pa rin pamahalaan.
Sa bawat lipunan ng mga tao ay tinalaga ng Diyos na mayroong pamahalaan. Yun ang sinasabi rito. At kinakailangan po tayo magpailalim at magpasakop at sumunod sa ating pamahalaan. Kung hindi po natin naunawaan itong kapitulo nito, napakadali lang unawain. Hindi man mahirap maintindihan. At hindi lamang po dito sa 13 kapitulo ng Romano na inutusan tayo ng Diyos na sumunod sa ating mga pamahalaan. Kahit dito po sa Titus chapter 3 verse 1, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa, maging masunurin kanino? Sa mga may kapangyarihan, sa mga pinuno. Obviously, ito tumutukoy sa pamahalaan. Ganon din po sa unang Pedro, 2 kapitulo, 13 talata hanggang 15. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao. So ito very, very, very specific si Apostle Peter. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon. Maging sa hari, nakatakas-takasan, o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ng mga gumagawa ng masama at parangalan ng mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay yung mapapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Sabi, kung gumagawa tayo ng mabuti, walang masamang mangyayari sa atin. Anong gagawin ng pamahalaan sa gumagawa ng masama? Ito'y parurusahan. Kaya sa pagsunod natin sa pamahalaan, ay napapatahimik natin ang kamangmangan ng mga taong hangal. Ito yung mga taong hindi matino pag-iisip at lumalabag sa batas. So ito po'y maliwanag po sa atin na kinakailangan tayo magpasakop. Saan namang pamahalaan, maaaring organisadong pamahalaan, ang katulad ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, o sa mga sulok-sulok ng ating bansa na mga tribo, na sila rin ay mayroong pamahalaang pang tribo. Meron din silang mga palutuntunan sa kanilang lipunan bilang tribo. Sinasabi natin ay cultural minorities. Hindi natin tinatawag na tribo ngayon. Cultural minorities. Sila po ay kinikilala ng pamahalaan na sila ay mayroong sariling mga kaayusan o sariling batas sa kanilang lipunan bilang cultural minorities. Makikita po natin dito saan galing ang pamahalaan. Ito ba inimbento lang tao? Maliwanag po rito, sinasabi ng Apostle Paul, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaan yon ay tinalaga ng Diyos. Yun po sa Tagalog, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Yun po sa American Standard Version. Dito po sa New King James Version, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. So ito po ay itinalaga ng Diyos. Ang bawat pamahalaan ay galing sa Diyos. Ano ibig sabihin? Ang bawat pamahalaan sa buong mundo ay itinalaga ng Diyos. Ano sinasabi rito ni Apostol Pablo? Maaaring sabihin natin, walang pamahalaan na perpekto. Wala tayong maasahan sa gano'n. Ang pamahalaan ay pamahalaan ng mga tao. Maaari sila lumalabag sa Diyos. Kung minsan, dahil ang mga namamahala, hindi naman po sila mga Kristiyano karamihan. Pero hindi ibig sabihin na ang pamahalaan hindi galing sa Diyos. Maliwalag po sa talatang ito, ang mga pamahalaan ay galing sa Diyos. Ang mga ito ay tinalaga ng Diyos. So hindi ito invento ng tao, ito ay kalooban ng Diyos na magkaroon ng pamahalaan sa lipunan ng mga tao. Kasama na po yung mga Kristiyano dito. Ang mga Kristiyano po inungtusan na tayo pasakop at sumunod sa ating pamahalaan. Yung makikita natin. Ang pagsunod natin sa pamahalaan sa mga bagay na may pamamahala, ang pamahalaan. Ibig sabihin, kailangan tayo sumunod sa mga bagay na sakop ng pamahalaan. Meron kasing division yan. Ang iglesia, ang sinasakop niya yung mga bagay na rin may kaugnayan sa spiritual, at ang mga bagay na walang kaugnayan sa spiritual ay ito'y sinasakop ng pamahalaan. So, kailangan tayo magpasakop sa mga utos ng pamahalaan kung hindi sila lumalabag sa batas ng Diyos.
At kung meron pong conflict sa pagitan ng batas ng pamahalaan at sa batas ng Diyos, natural lamang ang batas ng Diyos ang masusunod dahil ang pamahalaan ay galing lang sa Diyos yan. Kung ito'y lalabag sa batas ng Diyos, ang batas ng Diyos ang masusunod, hindi ang batas ng pamahalaan. Ano po? Maliwanag po yun. Sa ikalawang talata, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ang salitang lumalaban, sabi niya, to set one's self against, to withstand, resist, oppose. Yun ang ibig sabihin ng lumalaban. Pag lumalaban tayo sa pamahalaan, ang kahulugan po ay tayo lumalabag o hindi sumusunod sa utos ng pamahalaan. Lumalaban tayo sa pamahalaan. O kung minsan, nagre-rebelde tayo mismo sa mismong pamahalaan na gusto nating patalsikin. Yan po ay kasalanan sa Diyos. Pag nilalabanan natin ang may kapangyarihan, hindi lamang tayo lumalaban sa pamahalaan. Ang sinasabi dito, lumalaban tayo sa itinalaga ng Diyos. Dito po makikita natin, kailangan tayong sumunod sa bawat palatuntunan ng pamahalaan. Kung hindi ito lumalabag sa batas ng Diyos, galamang kaliit yung batas na yun, kailangan tayo sumunod. Yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi tayo pwedeng mamili kung anong ating susundin sa pamahalaan na hindi naman lumalabag sa batas ng Diyos. Kailangan nating i-set, kailangan nating klaruhin. Kung may pagkakalaban o merong conflict between laws of the government versus the law of God prevails. Yun ang makikita natin na sa pagkakataon ng pamahalaan, halimbawa sa pamahalaan po ng Romano, dumating pong panahon na pinasasamba nila ang emperor bilang Diyos, hindi sumunod namang Kristiyano sa palatuntunan yan. Bakit? Sapagkat ito'y labag sa batas ng Diyos. Di ba? Kung darating pong panahon na magkakaroon tayo ng batas sa paghihiwalay ng pag-aasawa o absolute divorce, hindi tayo pwedeng sumunod sa batas na yon. Maliban lamang kung mayroong probisyon na sa pagkakataon ng ang ating asawa ay magkasal ng pakikapid, ay pwede nating hiwalayin. Dahil yan ang batas ng Diyos. Pero kung wala yung probisyon na yon, hindi tayo pwedeng sumunod sa batas na yon. Hindi nalabag sa batas ng Diyos. Yan po yung mga halimbawa na makikita natin, di ba? Kung magkakalimbawa, darating ang panahon na ang abortion ay nagiging legalized o nagiging legal, hindi tayo pwede sumunod doon. Yun yung labag sa kalooban doon. Sino yung pagpatay ng tao? Kung darating ang panahon na legalize ang marijuana, hindi rin tayo pwede sumunod doon. Bakit? Yun yung labag sa batas ng Diyos. Alam niyo, ang paninigarilyo illegal sa Pilipinas, di ba? Pero hindi tayo naninigarilyo. Bakit? Yun yung labag sa batas ng Diyos. What is legal is not necessarily scriptural. Pagka legal na bagay lumalaban sa kalooban ng Diyos, hindi tayo susunod sa legal na bagay na yun. Susunod pa rin tayo sa batas ng Diyos. Meron po mga pinag-uusapang minsan sa pagre-restore ng kasal. Alam po ninyo, ang Diyos ang nag-uugnay sa mag-asawa, hindi ang pamahalaan. Ang Diyos inuugnay ang isang lalaki at isang babae kapag sila'y nagsumpahan sa harap ng mga saksi. Hindi ko naniniwala at hindi natin mapapatunayan sa Biblia na pag nag-usap ang isang lalaki at isang babae na silang dalawa lamang, ay sila itatalagang mag-asawa ng Diyos. Hindi ko naniniwala doon. Wala tayong kasulatan nagsasabi ng galon. Lahat ng pag-aasawa sa Biblia ay sa pagitan ng lalaki at babae sa gitna ng mga saksi. Tingnan nyo, lahat ng pag-aasawa galon, sapagkat ang pag-aasawa ay tipan at kinakailangan ng mga saksi ng mga tao. Kaya lahat ng tipan ng tao, kinikilala ng Diyos yan. Pero bawat tipan ay nangangailangan ng saksi ng mga tao. Pagka ikay nagsumpaan, ng isang lalaki at babae nagsumpaan sa harap ng mga saksi, sila ay tinuturing ng mag-asawa ng Diyos. Pero ang pagpamahalaan, wala siyang kaugnayan sa pag-ugnayan, pagsasalib ng isang lalaki at babae bilang mag-asawa. Ang Diyos ang gumagawa, no? Ang trabaho ng pamahalaan, nire-record lang ngayon. Sinusulat niya na may nangyaring pakikipagkatipan ng isang lalaki at babae bilang mag-asawa. Nire-record lang ngayon. Kaya kailangan mong parehistro. Dahil ang makikita natin mamaya, ang trabaho ng pamahalaan ay pagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan, at pagproteksyon ng karapatan ng mga tao sa lipunan.
Yan ang trabaho ng pamahalaan. So kung hindi natin iparehistro ang ating pamahalaan, mag-asawa tayo sa harapan ng Diyos. Totoo yun. Pero anong proteksyon na mabibigay ng pamahalaan sa iyong relasyon bilang mag-asawa? Wala. Magulo yun, mga kapatid. Magulo yun. Kung Kristiyano tayo, hindi natin papayagan yun. Kahit karapatan pa natin sabihin na tayo pinag-asawa na ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6. Basahin po natin na po. Dito po sa 12 talata. Sabihin na natin, mag-asawa kayo, mag-asawa na yung dalawang tao na nagpalitan ng pangako sa harapan ng mga saksi. Ano po? Pero hindi pa rin nangangahulugan na wala silang obligasyon na iparehistro nila ang pag-aasawahan nila sa gobyerno. Dahil kailangan yun ang palatuntunan ng ating pamahalaan. At kailangan tayo pasakop sa pamahalaan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. So ito'y tumutukoy sa mga bagay na matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paalipin sa anuman. So, karapatan mong kayo naging mag-asawa sa harapan ng Diyos sa gitna ng mga saksi. Pero hindi ibig sabihin na kayo magpapailalim sa karapatan na yan, hindi ka susunod sa pamahalaan. Hindi nakakatulong yun eh. Hindi makakatulong sa relasyon ninyo na wala kayong proteksyon sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Kaya kung may darating na isang tao naguguluhin kayo, sabi, kasama ko yan, kanya. Ano ang magiging batayan mo para sabihin, hindi, kasama ko yan. Kung pinag-register mo sa pamahalaan dahil may mga saksi, ay mapaproteksyonan tayo ng pamahalaan. Yun lang dapat nating unawain. Hindi nilagay ng Diyos ang pamahalaan na walang dahilan. Ito'y may dahilan. At bilang mga Kristiyano, kailangan tayo sumunod. Dahil pag hindi tayo sumunod, inaatulan natin ng ating sarili. Sino nga hatol sa atin? Ang Diyos at ang pamahalaan. Bakit tayo hatulan ng Diyos? Sino ba naglagay ng pamahalaan? Ang Diyos. O di ba hatulan tayo ng Diyos pag hindi tayo sumunod sa pamahalaan? Hindi natin pwedeng sabihin na itong bagay na ito walang kaugnayan sa ating pananampalataya. Dahil hindi ito susulat ni Pablo kung walang kaugnayan ito sa ating pananampalataya at kaligtasan. Di ba? Maliwanag po yan mga kapatid. Dito po sa ikatlong talata, ikatlong apat, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. Ibig sabihin, ang nilalabanan po ng pamahalaan ay hindi mga bagay na masama. Generally speaking, ang pinasusunod ng pamahalaan ay makakabuti sa mamamayan. Yun ang makikita natin general outlook ng isang pamahalaan. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mong mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya, sapagkat siya lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Ito pang isang bagay dapat natin tingnan. Ang pamahalaan ay lingkod ng Diyos. Hindi siya lingkod ng Diyos na katulad natin na naglilingkod sa kalooban ng Diyos sa mga bagay na espiritual. Siya naglilingkod sa layunin na ibinigay ng Diyos sa pamahalaan. So pag ginagawa ng pamahalaan ng kanyang gawain, ginagawa niyang layunin na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yun ang makikita nating kahulugan ng talata. Yung gumagawa tayo ng mabuti, kung tayo sumusunod sa pamahalaan, wala tayong problema. Pero pag tayo lumalabag sa pamahalaan, anong pagkakamit mo? Makakamit mo ang katulan na galing sa pamahalaan. Kaya kung gumagawa tayo ng mabuti, wala tayong dapat ikatakot sa pamahalaan. Pero kung tayo lumalabag sa pamahalaan, dapat kang matakot dahil mayroong kakibat na kaparusahan. Ito pong prinsiping ito na sinasabi ng Apostle Paul, hindi lamang po ito limitado sa panahon na yon. O hindi lang tumutukoy ito sa pamahalaan ng mga Romano. Ito'y prinsipyo na inilahad ng Diyos para sa lahat ng panahon, kasamang panahon natin. Makikita po natin, walang pamahalaan sa mundo na walang kapintasan. Let's accept the fact. Huwag lang tayo maging idealistic na sabihin natin na naghahanap tayo ng isang perfectong pamahalaan. Wala. Sapagkat ang pamahalaan ay tao ang nagpapalangad dyan. Pero isipin po natin, mas masahol,
yung isang pamahalaan na may kapintasan o walang pamahalaan? Kung walang pamahalaan, walang kaisan, sa ating lipunan, walang kapayapaan, magkakaroon tayong kaguluhan, hindi natin walang proteksyon sa ating mga karapatan, sa ating mga pag-aari, kahit mismo sa ating mga asawa. Kung walang pamahalaan, kaya nga nilagay ng Diyos ang pamahalaan. Yan lalayo niya. Makikita po natin, sabi nga po natin kanina, pag ang pamahalaan ay nagpapasunod ng utos na labag sa kalooban ng Diyos, hindi tayo susunod. Binigkas po natin kanina yung pamahalaan ng mga Romano na nagpapasunod na sumamba sa emperador o emperor bilang Diyos. Ay hindi sumunod ang mga Kristiyano. Ninais pa nilang sila mamatay kaysa sumunod sa palatuntunan na labag sa kalooban ng Diyos. Ang pamahalaan ay ginawa para sa kabutihan ng mga mamamayan. So ang mga batas ay sa ikabubuti ng mamamayan. Magkakaroon ng kaayusan, kapayapaan, kami pamahalaan. Isipin po natin, kaya nga po pinarehistro natin ang ating pag-aasawa sa pamahalaan para merong kaayusan ng lipunan, malalaman kung sino may asawa at wala. Paano kung walang ganong klaseng kaayusan, hindi natin alam kung sino yung may asawa wala. Kung nag-usap lang kayong dalawa sa harapan ng Diyos, paano natin malalaman na kayo mag-asawa? Kaya nga nakakailangan ng saksi para mayroong mapagpapatunay na may 2 tao nagpalitan ng sumpa bilang mag-asawa. At yun ay inirinisto sa pamahalaan, hindi sa kahulugan ng pamahalaan ang nag-uugnay sa inyo bilang mag-asawa, hindi. Para lang magkaroon ng saksi na mayroong nagganap na pagpapalitan ng pangako bilang mag-asawa. At pagproteksyonan ng pamahalaan yung pagkikipagkatipan na yon ng 2 tao bilang mag-asawa. Hindi ba yun ang kaayusan, kapayapaan? Yun ang layunin ng pamahalaan. Sa unang Timoteo chapter 2 verses 1 and 2, una sa lahat ay sinasama ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat tungkol sa lahat ng mga tao. Patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Anong layunin ng pamahalaan? Bakit natin ipinapanalangin ng mga namamahala sa atin? Upang makagawa sila ng mga batas. Para saan? Para sa tahimik at payapang pamumuhay ng mga mamayan. Sa mga Kristiyano para magpatuloy tayo sa kabanalan at paggalang sa Diyos. Yun ang purpose ng pamahalaan. So mga tweet, ito'y proteksyon, nagkaroon ng pamahalaan, proteksyon sa ating mga pag-aari, sa ating mga karapatan, at buhay ng bawat mamamayan. Kung walang pamahalaan, kahit patay mo pa yung tao, sino pipigil sa'yo? Kaya kung walang pamahalaan, nakawin ng pag-aari ng may-ari, sino pipigil sa'yo? Meron na ng pamahalaan, nagagawa pa lang tao yun. Isipin natin kung walang pamahalaan. Paano tayo magkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa isang sitwasyon na walang pamahalaan? Yan ang layo ng pamahalaan. Pagbigay ng kaayusan, kapayapaan at proteksyon sa mga mamayan sa isang pamayanan. Yan ang layunin ng mamayan. Makikita natin nagagawa yan. Kaya nga maayos ang ating takbo ng ating pamumuhay in general dahil nga po sa may pamahalaan. Kaya nga nilagay ng Diyos ang pamahalaan. Tingnan po ninyo, ang pamahalaan may binigay siya ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo, basahin natin ano po. Meron siyang kapangyarihan na magparusa sa mga taong lumalabag sa kanyang kautusan. Tingnan ninyo, basahin po natin. Dito po sa ika-4, sapagkat siya lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Para siya ang sama natin, hindi. Para sa kabutihan natin. Ngunit kung masama ang ginagawa, matakot ka sapagkat hindi walang kabulan na pagdala niya ng taba. Ano po ang ginagawa ng taba? Siya lingkod ng Diyos sa pangilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Ang tabak ay larawan ng kaparusahan sa mga taong lumalabag sa batas ng pamahalaan. In other words, gumagawa ng masama. Pero isang tabak. At dito natin makikita, pwedeng pumatay ang pamahalaan sa mga taong pumatay sa kanyang kapwa.
Dahil yan ang utos ng Diyos mula pa nung simula. Dito po sa Genesis chapter 9 verse 6, ang death penalty, hindi ito ginawa ng tao, ito'y galing sa Diyos. Ang tao, ang lumalang niya ang Diyos. So hindi mo basta-basta pwedeng patayin ng tao na ganun-ganun lang. Pag pinatay mong tao, papatayin ka rin. Tingnan sa Genesis chapter 9 verse 6. Sino man magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng tao ngayon ay padatanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Kung may pamahalaan, ito'y ginagawa ng pamahalaan sa legal na paraan. In other words, kung walang legal na paraan, yun ay murder. Murder po yun. Pag nilagay mo ang batas sa iyong kamay, ang tawag po dyan ay murder. Yun po yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Makikita po natin ano po. So, ang pamahalaan nagpapatupad ng batas. Kung sumusunod tayo sa pamahalaan, wala tayong problema sa pamahalaan. Kung tayo lumalabag sa pamahalaan, paparusahan tayo ng pamahalaan. Kung minsan, ang kaparusahan ay kamatayan. Galing yan sa Diyos. Sinasabi po, siya'y lingkod ng Diyos. Sabi rito. Siya'y lingkod ng Diyos o pangilapat ang poot sa gumagawa ng masama. Sa mga lumalabag sa kanyang kautusan, ay gumagawa ng masama. Di ba? So, yun ang maliwanag po sa atin. Kaya dito po sa ikalima, kaya't nararapat na magpasakop. Kailangan tayong sumunod. Hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa buti. Sa galit, dahil sa kaparusahan ay bibigay ng pamahalaan kapag lumabag ka. Yun ang galit ng pamahalaan. Sa buti, dahil ang lumalabag sa mangutos ng pamahalaan ay walang paggalang sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagtalaga sa mga pamahalaan. Sino makikita natin? Napakasimple lang. Bakit tayo natin sumunod sa pamahalaan? Hindi sabi nga natin, walang perpektong pamahalaan, katulad ng wala rin perpektong mga mamayan. Pero ibig sabihin, hindi perpektong ating pamahalaan, hindi ka susunod. Kung wala lamang sa nilalabag na kautosan ng Diyos. Susunod tayo, kailangan tayong sumunod. Yan ang palatuntunan ng Diyos. Kung tayo po ay masyadong hindi tayo naniniwala sa kapitulo, wala lamang sinasabi sa kapitulo ito kung anong batas susundin natin. So by necessary impress, lahat ng batas ng pamahalaan, kailangan tayo sumunod. Anong exception na sinasabi? Wala. Wala nga specific kautosan na binigay rito ni Pablo. Sinasabi lang ang ating obligasyon in general sa ating pamahalaan. Kailangan tayong sumunod sa ating pamahalaan, period. Maliban lamang kung ang pamahalaan ay lumalabag sa kautosan ng Diyos. Hindi tayo susunod sa batas na yon. Pero otherwise, tayo susunod sa lahat ng pinasusunod ng pamahalaan. Di ba? Yung pamahalaan ng mga Romano ay hindi perfectong pamahalaan yun. Dapagkat ang mga namumuno rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero pinasusunod pa rin ni Pablo, ang mga mamayan sa Roma, ang mga Kristiyano mamayan, sumunod sa pamahalaan, sa mga utos na hindi lumalabag sa batas ng Diyos. Maliwalag po sana yung mga batid. So, dito po sa ika-6, ito pa ang sa ating obligasyon sa pamahalaan. Maliban sa pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat sa kanyang dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis. Sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. In other words, meron ding gastos ang pamahalaan. Hindi tayo pwede magkaroon ng pamahalaan walang gastos. Meron ng upkeeping ang pamahalaan. Kailangan niya ng pera para magawa niya ang kanyang gawain. So, yun ang buwis. Katulad din po ng ating koleksyon sa tuwing ulang araw ng isang linggo, yun ay binibigay natin para magawa ng iglesia ang kanyang gawain. Paano gagawin ng iglesia ang gawain niya kung wala siyang kaparaanan ng pananalapi? Gayun din sa gobyerno. So, kailangan tayo magbayad ng buwis. Sapagkat yan ang kautusan ng Diyos para mapanatili ang pamahalaan. Kanya. Sa ikapito, ibigay niyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Ito'y may kaugnayan sa pamahalaan. Buwis sa dapat buwisan, so kailangan tayo magbayad ng buwis. Ambag sa dapat ambagan, maaaring parito pa rin sa financial na bagay. Paggalang sa dapat igalang, so igalang po natin ang mga namamahala sa atin. Maaaring hindi tayo sumasangay sa kanila, pwede natin sabihin ang ating oposisyon,
dahil tayo nasa demokrasya, pero tayo gumagalang. Pag nakikita natin ng ating oposisyon, hindi ibig sabihin lumalabag tayo, kailangan pa rin sumunod sa batas. Although pinakikita mo yung hindi pagsasangayon sa mga batas na ginagawa, di ba? Pero kailangan pa rin sumunod. At kailangan nating igalang ang mga namamahala sa atin. Ganyan. At parangal sa dapat, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. So yung buwis, yun po ay para sa pagpapatuloy ng paggawa ng pamahalaan sa kanyang gawain, sa kanyang tungkulin na itinalagaan ng Diyos. Tandaan po natin. Para nga respetuhin ang mga namamahala sa pamahalaan. Actually, kahit ang Panginoon, tinuruan niya yung mga Hudyo na magbayad ng buwis. Doon po sa Mateo chapter 22:15 to verse 22. Basahin po natin. Ano po? Ito po sa Mateo chapter 22. Ito po nga 15 to 22. Ano po? Mamaya po, magbigay kayo ng comment kung maganda po ang reception ng cellphone kaysa doon sa laptop. Ano po? Pagkatapos ay umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya sinugod nila ang kailang mga lagad sa kanyang kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, Guro, alam namin ikaw ay tapat at itinuturo mong daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay? Matuwid bang mag-wish kay Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus sa kailang kasamaan, sinabi niya, bakit niyo ako sinusubok mga mapagkunwari? Ipakita niyo sa akin ang salaping pambuwis at dinala sa kanya ang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito at ang nakasulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kaya tibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Nang marinig nila ito ay namangha sila, kanya lang iniwan siya at sila umalis. So, kailangan nating ibigay ang ating obligasyon ng pagbubuwis sa pamahalaan. Yan ay nararapat sapagkat siyempre meron din pong pangangailangan pinansyal ng pamahalaan. So, hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan tatin ng pamahalaan. Hanggat may mga tao na bubuhay na nagkakasama sa isang pamayanan, sa isang bansa, kailangan nila ng pamahalaan. May mga bagay na dapat gawin. Sino gagawa ng mga daan? Sino magre-repair ng mga daan na nasira? Sino yung magpapagawa ng mga eskwelahan? Sino? Ang pamahalaan. So, kailangan natin ng pamahalaan. Kaya ito itinalaga ng Diyos. Kahit tayo mga Kristiyano, may mga bagay na dapat gawin na walang karapatan ng iglesyang gawin. So, ito'y karapatan ng pamahalaan. Kaya kailangan ng pamahalaan. Kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Ito ang tandaan natin. Pag hindi tayo sumunod sa pamahalaan, hahatulan tayo ng Diyos. Yun na sinabi sa mga talatang ito. Basahin natin ulit. Kung tayo hindi susunod, sino ang hahatol sa atin? Hahatulan tayo. Hahatulan tayo ng Diyos. Bakit? Sino ba nagbigay ng karapatan sa mga pamahalaan? Ang Diyos. Sino nagtalaga sa mga pamahalaan? Ang Diyos. So, mag-rebelde tayo sa pamahalaan. Ayaw natin gawin ang pinasusunod ng pamahalaan. Hahatulan tayo ng Diyos. Remember that. Tandaan natin yan. Huwag tayo maging matigas ang ulo natin. Kailangan tayong sumunod sa lahat ng batas ng ating pamahalaan. Kaya hatulan tayo ng Diyos. Babasahin natin. Ano po? Dito po sa verse 2, therefore resist the authority, resist the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. Sino? Sino magbibigay ng katulan ng mismong pamahalaan? Dahil mayroon ang batas na nilabanan at ang Diyos. Sapagkat siya nagtalaga na tayo magpasakop sa pamahalaan. Yan ay kautusan ng Diyos. Na tayo magpasakop sa ating pamahalaan. Sa ikawalo, iba na pong pinag-uusapan ito. Parang bumalik doon sa Romans chapter 12. Huwag kayo magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang mangiimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi salitang ito. Ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Sapagkat ang kautusan ni Moses ay dalawang klaseng kautusan ng pag-ibig. Ibigin mong Diyos at ibigin mong kapwa mo. So ito ay isang
kautusan ng pag-ibig kung tutungusin. Dito po sa utang, kung may utang tayo, kailangan mong bayaran. Ano mga obligasyon na mayroon tayo, kailangan natin tuparin. Kung tayo may kontrata, kailangan natin tuparin yun. Kung tayo nagkautang, kailangan natin bayaran. Yun ang sinasabi rito. Yun ay obligasyon natin. Subalit, ang obligasyong ibigin ng kapwa ay palaging kautusan nyo. Hindi tayo humihinto. Pag kayo may utang, nagbayad ka, wala ka ng obligasyon. Pero ang obligasyon na tayo ibigin natin ng kapwa natin, yun ay nagpapatuloy. Yan ay katuparan ng kautusan. Kautusan sa ilalim ni Moises, ilang kautusan ng pag-ibig kanya. Ano, ibig sabihin, hindi ka gagawa ng kasamaan sa iyong kapwa kung minamahal mo yung kapwa mo. Kaya sabi rito, huwag ka magnanakaw, huwag ka papatay, huwag ka mangalunya. Sabi rito, huwag ka mag-iimbot. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. So kung ginibig natin ang ating kapwa, hindi natin gagawa ng masama o pag-iisipang gawing masama ang ating kapwa. Di ba, mga kapatid? Dito po sa 11. Bukod dito, alam niyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo sumasampalataya ng una. Ano kaya yung pagkakatulog po, sa pagkaang tao na tumutulog, wala siyang ginagawa. Wala siyang nalalaman sa kanyang kapaligiran. So kung spiritually tayo natutulog, ibig sabihin tayo alang interes sa mga bagay na pananampalataya spiritual o tayo tamad sa maggawa ng pananampalataya. Actually, kung titukusin po natin, kakaunti lamang talaga ang mga Kristiyanong tunay na gising ng katulad na nararapat sa pagtupad ng ating obligasyon bilang mga Kristiyano. May mga Kristiyanong tamad at walang interes sa kailang obligasyon, di ba? Kaya hindi sasabihin ni Pablo ito kung walang galumang Kristiyano sa Roma. Sigurado may tapat at may tunay na gising. Pero may natutulong din, kaya ginigising sila kanya. Oras na magising kayo kanya sa inyong pagkakatulog kanya. Dito po sa Efeso, 5 kapitulo, sa 11 na talata, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo kanya. So ito yung mga Kristiyanong natutulog. Maaaring sila na gumagawa ng kasamaan, kasalanan, kailangan silang iwanan yon at magbalik sa Panginoon. Dahil sinasabi nito, malapit na sa atin ng kaligtasan kaysa nung unang tayo sumampalataya. Bakit? Kahit pa paano tayo nagkaroon ng pag-uunlad sa ating pananampalataya. At habang dumaraan ang araw, lumalapit na rin ang kaligtasan niyo. Kahit hindi natin alam pagdating ng Panginoon, pagbilang ng mga araw, palapit na tayo doon sa kaligtasan niyo, di ba? Sabi, the face of the speaker is half covered by the comments. So, bayaan mo na yun, kahit di ako nakikita. Basta narinig lang po yung aking sinasabi. So, 12, sa mga tweet, pagka dumaraan ng panahon, lumalapit tayo doon sa pagkaligtasan yun. Dahil di man natin alam kaya darating ang Panginoon, di ba? Sa 12, malalim ng gabi, at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin na manggawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Ang gabi ay kadiliman. At ang kadiliman sa Biblia ay nagpapaliwanag ng kasalanan. Baka maganda po siguro. Ayan. Para, ayan. O kaya, hindi siguro po, lumapit ako ng konti. Ayan. Kung makikita natin ang gabi po ay kadiliman, at yun naglalarawan ng kasalanan sa Biblia. Sabi rito, iwaksi ang gawa ng kadiliman. So in other words, iwanan natin ang mga gawa ng pagkakasala na naglalarawan po ng kadiliman. At ating isakbat ang sandata ng liwanag. Ang liwanag ay katotohanan. So ilagay natin ang katotohanan sa ating sarili. Gawin natin ang sinasabi ng katotohanan kanya. Sinasabi rito, ang araw ay malapit na. Ano yung malapit na? Ang araw ay liwanag. So dito nagpapakilala ng katotohanan. Nung panahon po na sinulat ni Pablo ang mga
ang sulat na ito sa mga taga-Roma, hindi pa lumusan ng paglalahad ng katotohanan. God's revelation is not yet complete. So sinasabi, malapit na dumating araw na yon, ng buong katotohanan ng Diyos ay may lalahad sa mga tao. The full revelation of God's will, ang bagong tipan, ito po ay may lalahad sa mga tao. Ito ay may bibigay sa mga tao. Ano po, mga kapatid? Ay, hindi raw pwede habang tayo nagsasalita. So makikita natin, sinasabi ni Pablo, yung araw ay malapit na, ang liwanag, ang paglalahad ng kalooban ng Diyos ay malapit na dumating. At ang liwanag ng Ebanghelyo, ang ating sakbat, ang ating sandata, laban sa mali, laban sa kasamaan. Ito yung sinasabi rito. So dito po sa unang Tesalonica, 5 kapitulo, sa mga talatang 7 hanggang 10, ano po? May mga tanong lang ito, si Brother Jim Bautista na po. Sa unang Thessalonica chapter 5, 7-10, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibasa yung mga anak tayo ng araw, o katotohanan, magpakatino tayo. At isuot natin ang balutin ng pananampalataya at ng pag-ibig, at maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, na namatay dahil sa atin upang tayo maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Sabihin, ito pong makikita natin, tayo mabuhay sa katotohanan. At sa panahon na ito, malapit ng may lahad ang katotohanan ng Diyos. Nakikita ko na po mga maraming katanungan dito. Sa 13 hanggang 14, ang mga huling talata. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at sa paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi suot ninyo ang Panginoon Jesucristo, at huwag ninyong paglaan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ang Kristiyano po, kailangan tayo may pag-uugaling maayos. Ito sinasabi nito, lumakad tayong maayos. Meron tayong pamumuhay, pag-uugaling maayos. Doon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, hindi magaspang ang kilos, hindi ito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. So tayo po mayroon pag-uugaling maayos. Doon po sa 13, huwag sa kalayawan, sa paglalasing, huwag sa kalaswaan, kahalayan, huwag sa maawa-awit, paninibugo, hindi natin dapat gawin yun. Ito pinaglalarawan ng mga masamang pita ng laman. Yung pong sinful desires and lust of the flesh. Sa talata 14, yun ang dapat natin gawin. Isuot natin ang Panginoon sa Kristo. Paano yun? Ibig sabihin, no? Kung ano naging pagkatao ng ating Panginoon, nung sinasa lupa, gayon ang nararapat siya. Yun ang ating sundin, na ating uliran sa ating pagiging tao sa lupa. So ito po, ang 13 kapitulo, napakasimple lang. Masasabi natin sa dalawang pangusap. Sumunod tayo sa gobyerno, kung hindi ito lumalabag sa Diyos. Tayo mamuhay ng ayos sa katotohanan. Yun lang, ang sinasabi ng kapitulong ito. So, tignan na po natin ang mga katanungan, pero yung po mga bumati na po, tignan na po natin. Inaalok ko po itong aking screen, ano po. Parami pala, napakarami. Ilan po All John Ocampo is watching. Jojo Ocampo is watching. Rose Flores Paras is watching. Marisa si Francisco Quinto and Gigi Lay are watching. Daniel Sikat is watching. Randy Calilong Senes, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon din sa Brad. Arlen Calasalunga, is watching kanya. Kemi Salunga is watching. Alnig Yagaw Templanza is watching. Alan Dizon Ocampo is watching. Aljan Ocampo, good afternoon po sa lahat. Good afternoon, this Brad. Daniel Sikat, magandang hapon sa mga kapatid. Arnold Dasilo is watching. Grace Tagaygay is watching. Arnold Dasilo, magandang hapon po, brother. At sa lahat ng mga kapatid, magandang hapon din sa iyo, Brad. Grace Tagaygay, good afternoon, Brad. Good afternoon, Brad, kanya. Atol watching, good afternoon din sa iyo, sister. Lilia Morales is watching. Ito po yung kapatid na aking nanay. Magandang maya pagat panapon, Dara. Rafael Ortiz is watching.
alni agaw temblanza, maayong hapon sa inyong tanan, mga igsoon, maayong hapon po, igsoon. Risha, sikat is watching, ito rin po yung kapatid ng aking nanay, mas nakakabatang kapatid. Good afternoon, Dar. Rafael Ortiz, magandang hapon mga kapatid, magandang hapon din Brad. Elias Agulto Cruz is watching. Jun Bautista, good afternoon sa lahat. Good afternoon din Brad. Samuel Graneta is watching, sana bumaba na ang blood pressure ng kapatid. Rene Mardal Sr. is watching. Mary Jane Servito is watching. Rica Lacanlale Darasa is watching. Marites Briones Villamuer is watching. Rene Mardala, may God bless you. God bless tayo lahat. Richard Dionisio is watching. Ellen Figueroa Nay is watching. Sherwin Balbaboco, good afternoon po kapatid. Good afternoon din. Sherwin Balbaboco is watching. Elena Figueroa Nay, ito po yung taga-Italia. Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon din Sister Mare. Oliver Trida is watching. Kennedy Pili Gambol, gandang hapon po siya. Gandang hapon din sa Brad. Kennedy Pili Gambol is watching. Grace Tagaygay, magandang hapon po Brad. Sa lahat na nahilig, magandang hapon din. Airam Roma Quesada Quinto is watching. Rene Mardalan, the face of the speaker is half covered by the comments, but the audio and video are clear. Wala problema ba? Hindi ako nakikita, basta narinig lang nyo ako. Rene Campo is watching. Jim Bautismo is watching. It sound clear anyway. So, nga po. Tata Tagaygay is watching. Richard Dionisio is watching. Ito pa may tanong. Kailan pinagsasama ng Diyos ang lalaki at babae sa kalagayan mag-asawa? Ang pagkaasawa ay isang tipan. It's a covenant. Actually, 3 partido po yan. Yung lalaki at babae, meron siyang tipan sa isa't isa bilang mag-asawa. At sila ay merong tipan sa Diyos na sumunod sa batas ng pag-aasawa na ibinigay ng Diyos. Dito po sa Malakay, chapter 2, sinasabi rito na ang pag-aasawa ay isang tipan. Sayin po natin. Yet to say for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, yet she is your companion and your wife by covenant. Alam po ninyo, pag ito'y tipan sa pagitan ng dalawang tao, kailangan ng saksi. Lahat ng tipan, mayroong saksi. Lahat ng kontratang ginagawa ng mga tao ay may saksi. Hindi pwedeng wala. Paano kung biglang nagbagong isip ng isa? Sabi niya, wala naman sinabi ngayon sa'yo. Sino mga pagpapatunay na wala nga siya sinabi kung dalawa lang kayo nag-uusap? Pangalawa, wala tayong mababasa gano'n sa Biblia. Sino nag-asawa sa Biblia na nag-uusap lang silang dalawa? Papatulot versikulo. Sabihin natin si Adam at saka kay Eva, hindi sinasabing dalawang tao lang yun. Siyempre, exception to the rule yun. Sino magsasaksi sa kailang may ibang tao? Silang dalawang tao pa lang nung unang panahon. Pero pinakikita ng ating Panginoon na ang Diyos ang nagday sa kailang dalawa, di ba? So, kailan sila pinag-uunay ng Diyos? Wala tayong makikita isang talata, pero ang sa kabuuan ng salita ng Diyos ay katotohanan. Lahat ng halimbawa ng pag-aasawa sa Biblia ay may mga saksi. So, yun ang magiging konklusyon. Iugnay kayo ng Diyos bilang mag-asawa kung kayo magsusumpa sa gitna ng mga saksi. Yan ang nature ng covenant. Hindi niya tingnan po yung sa Galacia, kahit itong mga tipan na mga tao kanya, ginagalang ng Diyos yan, tinatanggap ng Diyos. Pero ang definition ng covenant, ito isang pag-uusap ng dalawang tao na may mga saksi. Yan ang makikita natin. So, dito po, ialapin ko lang po yung talata Dito po, brethren, sa Galatians 3:15, brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Paano kino-confirm? Ang pagpapalitan ng pinatutunay, pagpapalitan ng dalawang tao na sila maging mag-asawa sa pamagitan ng mga saksi. Di ba? Kaya kailangan ng saksi. Kung walang saksi, hindi ako naniniwalang nag-uusap lang kayong dalawa, ay mag-asawa na kayo. Wala akong mababasa gano'n sa Biblia kahit kailan.
Sa Randy Calilong Senis, tanong mga kapatid, ang medical mission ay gawain ng gobyerno at ng non-government organization. Kung ito'y ginagawa lang sa lokal na iglesia ng Panginoon, lahat ba ng kaanib dito na sumasakay nagkakasala po ba? Yes, hindi gawain ng iglesia yun. Yan ay hindi gawain ng iglesia mag-medical mission. Wala tayong mababasa. Hindi gawain ng iglesia yun. Pwedeng tulungan ng isang iglesia, isang kapatid at may sakit na naka-hospital. Pero wala tayong scriptural authority to make medical mission. Wala tayong mababasa ngayon sa Biblia. So magkakasala po tayo pag gagayon. Gagawin natin yon, gagawin ng local church yun, wala naman tayo scriptural authority, nagkakasala po tayo. Submission in general is the hardest thing a person can do. Perhaps it's because of ego and pride. Ayaw. Hindi ko makita na po. Ano ko lang po. Ayusin ko lang. Sabi dito, the best example is the one who did by Lord Jesus, give to the government what is due and to God what is His. Meron po kasing, noong unang panahon sa Old Testament, ang pamahalaan isa lang, ang pamahalaan ng Diyos at pamahalaan ng pamahalaan isa lang. Ang kautusan nila, ang kautusan ni Moses ay may kautusan sa spiritual at sa pamahalaan. Pero nung dumating ang panahon, wala na po yung kautusan ni Moses, wala na rin po yun. So, iniwalay na ng Diyos ang pamahalaan sa spiritual na pamamahala na nasa iglesia. Ano po? Si Brother Rene Mardalat, Sr. The office of the government is holy, is it is right? So our duty is to pray for the Lord. Meron nga pong talatang panalangin po natin yung mga namamahala sa atin. Bakit? Para din sa ating kapakanan, di ba? Na sila yung makagawa ng mga batas na makakabuti para sa atin. Dito po sa unang Timoteo, binasa natin kanina, sa 2 kapitulo, sa una at 2 talata, una sa lahat ay sinasama ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat na nasa mataas na tungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalak, upang sila makagawa ng mga bagay na makakabuti sa ating mga mamaya. Ang mga bansang komunista hindi naniniwala sa Diyos, galing din ba sa Diyos ang kailang utos? Galing sa Diyos ang pamahalaan nila. Ang utos, ginagawa nila yun. Iisipin natin. Iliwanagin lang po natin, ang konsepto ng pamahalaan, ito'y galing sa Diyos. Ang gumagawa ng utos ay tao, ang pamahalaan. Kung ang utos na ginagawa ng pamahalaan na hindi sumasalungat sa kautusan ng Diyos, doon tayo magpasakop. Pero kung ang utos na ginagawa ng pamahalaan ay labag sa kalooban ng Diyos, hindi tayo pasasakop doon. Kaya kung ang pamahalaan po natin komunista at sinasabi kung tayo maniwala sa Diyos, hindi tayo susunod doon. Sasama pa rin tayo sa Diyos. Kahit tayo patayin, sasama pa rin tayo sa Diyos. Kung ang mag-asawa hindi nagpareso sa gobyerno, sino nagkasala sa Diyos? Yung mag-asawa ba, yung taong nagsiseremonya? Kaya mo, ayusin ka lang po. Medyo may kailangan na po aking screen, ayaw lumabas. Baka sabi nito, kung ang mag-asawa hindi naipareso sa gobyerno, o yung bisesyo siguro yung kasal, hindi naparehistro na po. Sino may kasalanan, yung mag-asawa o yung tao nagseremonya sa kasal? Alam po ninyo, kung kayo nagpakasal, see to it na yung kasal nyo ay narehistro. Uli-ilitin lang natin po, hindi natin sinasabing ang gobyerno nag-uulay sa mag-asawa. Pero yun ay parang sa kayusan. Kaya yun ay ginagawa ng pamahalaan. At hindi wala namang batas na nilalabag yun ng Diyos, sa Diyos. Di ba? Ba't hindi mo iparehistro? So, mag-asawa, sito ito na parehistro. At yung magunang seremonya, yun po'y katungkulan niya sa batas na sundin niya, mga kapatid. Ayaw din ito. Kailangan lang palitin itong screen yun. Si Brother Randy Calilong Senis, ang adoption katulad din po ba sa pag-aasawa na kapag may mga saksi, tinatanggap ng Diyos at kailangan din na iparehistro sa gobyerno? Opo, kasi yung para sa protection mo po yun. Kaya kailangan mo iparehistro kung mag-adapt ka kasi may mga magulang yun. Kung halimbawa nag-chisma yung magulang, kukunin yung anak sa'yo, wala kang magagawa. So kung gusto mong proteksyonan ang yung inampon, kailangan mong parehistro. Otherwise, hindi mo inampon yun. Inaalagaan mo lang.
kung kukunin ng magulang sa iyo, wala kang magagawa kasi hindi mo naman siya technically, legally na anak sa harapan ng pamahalaan. Kaya nga po, lahat ng mga palatuntunan na yan ay proteksyon para magkaroon ng kaayusan at walang kaguluhan. Kasi may mga nangyayari, pinampun sa yung anak niya dahil wala siyang pera. E siyempre, magulang yan, di ba? Magulang pa rin yan. So, mangyayari dyan, pag nagkapera siya, nag-change mind, kukunin niya ang anak niya. Sa iyo, wala kang magagawa dahil hindi mo naparis sa pamahalaan ang iyong anak na ito bilang iyong legal na anak. Kaya ngayon pong protection na ginagawa ng pamahalaan, yun po ba yung labag sa kalooban ng Diyos? Hindi. Ay, masama ba na tayo magampon? Hindi. Pero kung sinasabi ng pamahalaan, i-legalize mo yung pag-aampon, kasi baka meron ka ring maging legal liability. Sasabihin nung nagpaampon sa'yo, kinuha lang sa akin yan, kanya, alalaman akong hindi ko naman gustong ibigay. Wala kang proteksyon, di ba? So, yung ginagawa ng pamahalaan para sa kayusan, kaya kailangan tayo sumunod. Para may kayusan sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kaya kung hindi mo para-restore yung kasal mo, okay, mag-asawa kayo sa harapan ng Diyos. Kung kayo nagpalitan ng sumpa sa gitna ng mga saksi. Pero anong protection ninyo? With regards to yung kasal niyo. Pangalawa, kung hindi wag natin sabihin wala tayong pakialam sa sasabihin ng tao. Sino bang inaaralan natin? Di ba mga tao na nalabas na iglesia? Paano kung masama ang tingin sa atin ng tao? Maniniwala ba sila sa ating ipapangaral? Kung responsable kang Kristiyano, kailangan mo iparesto sa pamahalaan. Yan ang nararapat mong gawin. Bilang Kristiyano, sapag kailangan sumunod sa pamahalaan. Kami, hindi po namin tatanggapin yun sa kongregasyon namin. Kapag kang isang dalawang mag-asawa, ay di sila nagparesto sa kailang pag-aasawa sa gobyerno, hindi namin tatanggapin. Nagkakasala sila sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, black and white. Sasabihin ko yun, black and white, in record. Nagkakasala tayo sa pamahalaan. Sabi nga ni Pablo, sumunod tayo. Tapos hindi tayo susunod. Hindi mo tayo nagkakasala, no? Wala akong nakikitang katuwiran na sasabihin natin na optional lang pagre-register sa kasal. Alam ko nabasa optional sa Biblia. Ang nabasa ko, sumunod tayo sa pamahalaan. Optional ba yun? O kautos na lang Diyos? Pag sinagot natin, alam natin ang sagot doon. Hindi ako naniniwalang kahit yung nagsasabi ng ganoon na hindi pa rehistro. Kapag kaanak nila ang involved, ay hindi sila papayag na hindi nila pa-rehistro yung kasal lang sa yung pag-aasawahan ng anak niya. Lala kung babae sa kanya. Kung ikay isang magulang na merong pagpamalasakit sa iyong anak, hindi mo gagawin yun. Dahil wala siyang proteksyon sa relasyon na gayon. At yung proteksyon ay binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pamahalaan. Di ba? Wala na po ba tayo mga tanong, mga kapatid? Wala tayong music ngayon, pero pwede kong, andito pa naman po yung nirecord ko music kanina. Pwede sigurong, pwede nating tingnan kung andyan pa. Kasi, ayaw talagang gumala nitong Facebook kanina eh. Wala na po yata. So, yun po makikita natin. Yan lang naman ko sa itong sinabing ito ni Pablo sa ikalabing-tatlong kapitulo. Wala akong nababasang optional na pagsunod sa pamahalaan. Meron ba tayo nabasang optional na pagsunod sa pamahalaan? Sa ikalabing-tatlong kapitulo ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma? Kung meron kayong mababasa, sabihin nyo. I-text nyo ngayon. At sasabihin ko siya, wala kayong mababasa. Ang sinasabi nito, pasakop tayo. Be subject, be obedient. Sumunod tayo sa pamahalaan. Ang problema, sumusunod tayo sa iba, bakit hindi tayo sumunod sa lahat? Kung hindi naman lumalabag sa kalooban ng Diyos. Di ba? Napakaliwanag po no. Kaya bakit tayo kasi hindi susunod sa pamahalaan? Yan ang kautusan ng Diyos. Yan ay bahagi ng ating pananampalataya. Tandaan po natin yun. Hindi yung iwalay sa ating pananampalataya. Yun ay bahagi ng ating pananampalataya. Nakasulat sa Biblia, di ba? Bakit di tayo susunod doon? Sa lahat ng pinag-utos ng pamahalaan, maliban lamang kung ito'y lumalabag sa kalooban ng Diyos. Yan po nag-message sa akin dito. So, yun po makikita natin na pag-aaral po sa hapong ito,
Pasensya na kayo dahil nagkaroon ng hindi ko maunawaan bakit sabi ng lumalabas doon sa screen dito, mayroong technical problem nung Facebook. Hindi ko alam, pero dito naman po sa cellphone, pumapayag naman. Siya ang ganun po, ito na lang po magiging option natin pag ayaw ng laptop. Ano po? Si Brother Randy Canelo Series, salamat kapatid sa patuloy na pag-aaral. Maraming kami nalalaman sa aklat ng Panginoon po. Yun lang po play po natin. Kung meron mali, sabihin natin. Yan ito yung pag-aaral. Grace Tagaygay, thanks a lot brother for always doing great to God's glory, for always spreading the gospel. Yun po ay hindi ko lang obligasyon nating lahat po yan. So tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Amang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong pinahayag na kalooban sa pamagitan ng iyong salita. Kami po ay nalalaman namin, kami magpapasakop sa pamahalaan na iyong tinalaga, maliban lamang kung ang mga batas ay lumalabag sa inyong batas, kami susunod sa inyo kaysa sa mga tao. Bigyan niyo kami ng puso masunurin, hindi lamang sa inyo, O Diyos, sa inyong kautusan, kundi rin sa aming pamahalaan, ayon sa inyong kalooban. Alisin po sa aming sarili ang espiritu ng pag-imagsik, kundi pagsunod sa anumang kapangyarihan na itinalaga mo, O Diyos, kaya ito'y pamahalaan o ikaw mismo, O Diyos, sa inyong kalooban. Sana kami inyong patnubayan, palagi ingatan niyo kami, O Diyos, na kami nagtitiwala at umaasa sa inyo, sa inyong malanggang kapangyarihan, O Diyos. Sana po ay yung mga taong hindi pa sumunod sa Ebanghelyo, buksan na kailang puso at sumunod sa inyong kalooban, O Diyos. Diyan nadalangin namin ng mga kapatid na may karamdaman na sana sila inyong pagbigyan ng kalunasan, pero kung wala na pong kalunasan, na ibigyan sila ng tibay ng kalooban na sila manatiling naglilingkod sa inyo, O Diyos. Dinadalangin namin ang mga nasa aming pamahalahan na namamahala sa amin na sana maging malinaw ang kailang kaisipan at gawin lamang ang mga bagay na makakabutis sa lahat ng mga mamaya. Sa lahat ng pamahalaan ay yun ang aming ipinapadala, hindi lamang po sa aming pamahalaan sa aming bansa. Ingatan niyo kami sa gitna ng pandemya ito, O Diyos. Ang mga ito ay aming dinadalain sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na yung bugto ng anak na yung Jesucristo. Amen. Bukas po ay pagpapatuloy. Meron po rito. Merong ihirit si Camito Abella. Kaibigan po natin ito po. Bakit pag-drive, pag walang driver's license bawal, mag-sex ba walang kasal, anong pagkakaiba? Pero tama po yun. Kung kayo ay ang kasal po kasi ang pag-aasawa po doon po sa pagkakataon na kayo magpapalitan ng sumpaan sa gitna lamang kasi tinatanggap ng Diyos yun. Pero dahil tayo po ay kinakailangan sumunod sa pamahalaan, kakailangan dahil kumuha ng marriage license at marriage contract at iparehistro natin sa ating pamahalaan kasi yun ang utos ng ating pamahalaan. Tanong, ano nilalabag na batas ng Diyos ng isang marriage license? Wala. Ano nilalabag sa batas ng Diyos kay pipirma sa isang marriage contract? Para patunayan mo lamang na kayo nga ay nagsumpaan sa harap ng mga tao? Wala. So yun ba hindi tayo dapat sumunod doon? Kung sasabihin ng sino man ng marriage contract ay lumalabag sa batas ng Diyos at ang marriage license ay lumalabag sa batas ng Diyos, ay sino mababasa yun? Ano nilalabag niyang batas sa pag-aasawa kung meron kang marriage license? Hindi natin sinasabi marriage license na nagugunay sa inyo. Ang Diyos pa rin ang nagugunay. Pero kailangan pa rin tayo sumunod sa pamahalaan hinggil sa pag-aasawa na walang batas na nilalabag sa batas ng Diyos sa pag-aasawa. Di ba? Maliwanag po yun. Hindi ko maintindihan bakit tayo mong gawin yun. Anong dahilan mo? Ba't tayo mong gawin yan? Anong masama doon sa ikay kukuha ng marriage license at kay magpa-register marriage contract? Anong masama doon? Anong batas ng Diyos ang nilalabag nun? Gusto kong malaman kung may nakakaalam. Wala. Ang proposition ng Romans 13, by necessary inference, pasasakop tayo sa bawat batas ng pamahalaan hanggat hindi lumalabag sa batas ng Diyos. Period. O kaya kung ang isang bagay hindi lumalabag sa batas ng Diyos, kailangan tayo sumunod. Di ba? Ang practice po natin,
Kapag ka nagsumpa ng dalawang mag-asawa, dalawang isang lalaki sa babae, sasabihin, tinatanggap mo ba ang taong ito na yung asawa? Sasabihin niya, opo. Sa kabila naman, tinatanggap mo ba yung taong ito bilang yung asawa? Opo. Di ba alis na sila, mag-honeymoon na. Hindi pa naman naparehistro yung kailang kasal, di ba? So, sino nag-uugnay sa kanilang pag-aasawa? Di ang Diyos. Ang pamahalaan, nire-record lamang niya yung pangyayaring yun. Siya sabihin niya, okay, totoo bang may nagsumpaan dito? May mga saksi ba yan? Kailan nangyari yan? Anong oras? Sino gumawa niyan? O, pag sinabi ko po, pwede. Parehistro mo. Sinasabi lang ng pamahalaan, okay, naniniwala kami, may kasalang nangyari. May nagsumpaan na isang lalaki, isang babae bilang mag-asawa. Naniniwala kami doon. So, pinarehistro. Yun lang ang trabaho ng pamahalaan. Ang Diyos na nag-uugnay, ang pamahalaan ay sumasaksi at nire-record niya. Wala siyang kaugnay sa pag-uugnay actually. Dahil may mga, minsan may, pero sa panahon natin, parang may bihira na magkamali yung pamahalaan kasi kung binata ka, patutunayan mo na wala ka pang kinasal na babae. Kaya tumutulong pa nga ang pamahalaan sa batas ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi siya lumalabag. Ang batas ng pag-aasawa ng Pilipinas, maliban lang po sa lugar ng mga Muslim, ano po, ay ang isa sa pinakamasilang batas ng pag-aasawa. At ito'y tumutulong sa batas ng Diyos na mapanatiling kahisan sa pag-aasawa. Wala akong nakikita doon na mas kasalanan pag ginawa po natin yun. Na wala naman nilalabag ng batas ng Diyos yun, di ba? Ngayon, kung sasabihin natin, optional lang pagsunod sa batas, saan ang talata nyo? Gusto kong malaman, nasaan ang talata nyo? Kung meron man nagsasabi ng gano'n, ano po? Hindi ko alam kung meron, pero meron, nasaan ang talata nyo? Ako'y nakikusap, sabihin nyo kung saan. Kung optional lang ang pagsunod sa gobyerno. Sabi ni Brother Jim Bautista, umiyak, nawala na sa akin. Pwede, mamaya, ma-replay naman yan, Rad. Ano nawala sa'yo? May contract mo o yung signal? Hindi mo sinabi kung nawala sa'yo. So, Maxlin Perez po, amen. O Jan Ocampo, amen. Kung wala lang po tayong katanungan, si CPS Tupperware Ponce is watching. Siguro po ito ay kapatid na dealer ng Tupperware na po. Napakatibay po ng mga Tupperware na. Kaya lang, minsan ngayon, medyo madalang na. So, bukas po, lobby ng Panginoon, mas maayos po ang ating, Lunes, maging maayos po ang ating signal. Mangingat po tayo mga kapatid. Stay safe.